Okay. So, next, generalization muna tayo. Generalization sa LP5. Next is dilution. Actually, yung ibig sabihin ko lang dito, may particular na formula na pag galing sa matapang, i-dilute natin. Dilute meaning mas malapsaw, mas malabnaw. We call it dilution. Okay? So, a particular formula for dilution, kung madali lang to siya, in terms of molarity. Sinasabi lang na yung dinilute mo, for example, meron tayong acid, yung hydrochloric acid, yung nasa CR. Actually, yun yung nasa tiyan mo rin, pangtunaw ng mga pagkain. HCl yan sila. Yan siya. HCl is hydrochloric acid. Or yung pangalan natin dyan sa kanya, yung common name niya is ano ba yan siya? Hydrochloric. Nakalimutan ko yung hydrochloric acid. Okay, acid. So, meron siyang pag kumuha ka let's say ng particular na hydrochloric acid, parang nag-aaso pa yan siya, nag-aaso. Dahil sa tapang ng acid niya, 'di ba? Matapang siya. So, of course, meron kang volume diyan, tapos meron kang molarity niyan. Usually naka-indicate pag bumili ka ng hydrochloric acid. Usually around 30% yan yung nilalagay natin sa bowl. May mas matapang yan, around 60 yata, pero delikado na sa tao, konting kwan lang. Baka ka I mean, delikado. Kahit nga yung acid sa CR, di ba? Delikado yan siya sa muka. Or hindi ko sinasabing mag-try ha. But makikita mo talaga, medyo matagal. Nakakalusaw siya pero matagal. Ibig sabihin, may mas matapang pa dyan. Usually nasa lab. Delikado. Yung mga glass. So, may molarity siya. Ibig sabihin, mataas yung molarity nito. Sabihin na natin sa CR. Kumuha ka ng volume niyan. Usually, yung usual na formula nito is kung maglagay ka ng tubig, iba ilulusaw mo siya, dagdagan mo siya ng tubig, makakagawa ka ng mas malapsaw na, kasi solution na to eh. Usually, yung hydrochloric mo, hindi ka nakakagawa yan ng pure na hydrochloric na walang tubig. Usually, I think yung process niyan is, yung hydrochloric is somewhat a gas, tapos pinapadikit. Yun tulad din ng Henry's Law. Merong concentration na pwedeng pumasok siya dun sa parang water yung solvent niya or saan siya na-dissolve. So, meaning, matapang yan siya. Walang 100% dyan kasi gas nga siya eh. Diba? Hindi ka makakita niyan in 100%. Di mo siya makukuha. Or kahit meron siyang 100%, another problem is yung reactivity niya. May mga compound na pwede mo silang i-synthesize to the pure form, kaya lang, hindi mo sila pwedeng i-expose. Or konti lang, babalik na kaagad sila, magre-react na kaagad sila kahit sa container. So kaya nga sinasabi natin, stability yung problem din. Tulad nito. So, yung masyadong matapang sa kanya is usually meron siyang halo na ng water. So, lagyan mo pa ng water, so bababa yan yung concentration niya. Okay? So, yung equation lang dito, yung volume ng solute mo multiplied by molarity, volume na hindi solute, volume ng matapang, volume ng concentrated, sabihin natin V1, M1, volume ng concentrated at saka molarity ng concentrated is equal sa volume ng hindi concentrated multiplied by molarity of the concentrated. Sabihin, magagamit mo tong equation na to maybe to solve gaano ba karaming tubig yung for example, ginawa tong 0.2 tapos ito meron kang 1 liter. Diba? A common problem is pag let's say maglagay ka ng 1 liter nito. Diba? 1 liter ng matapang, lagyan mo pa ng 1 liter. So, yung volume to dito is 2 liter. Diba? So, makukuha mo ngayon yung molarity 2.
which is 1 liter multiplied by 0.2 molar, malaking M, divided by 2 liters. So, makukuha mo yung molarity, which is 1/2 nito, which is 0.1 molar or molarity, 0.1 molarity. Yun yung molarity ng concentration ng nandito. So, yun yung tinatawag kong dilution. Ito usually na equation. V1 M1 or M1 V1 sa ibang book, pareho lang naman yan. M1 V1 is equal to M2 V2. Okay? Yun yung dilution. Next, colligative properties. Yung colligative properties ay properties ng solution depende sa dami ng na-dissolve sa kanya. 'Di ba? May property kasi yung water, kung yung water mo yung solvent mo or si water mayroon nang nakahalo, dissolution siya. Ito yung property ng solution. Okay, may tubig tayo sa labas. Sabihin nating galing sa galing sa galing sa nawasa, 'di ba? So kung galing sa nawasa, more or less may chemicals na pinaglalagay diyan para matanggal yung mga hardness. So talagang hindi yan siya pure water. Meron diyang mga nakahalo na konti. Solution siya in that sense. 'Di ba? So solution siya in that sense. Now, pag lagyan mo siya ng asin, magkakaroon siya ng property, bagong property na tawag natin colligative properties, na nakadepende lang kung gaano karami yung nilagay mo. Actually, hindi nakadepende kung ano yung nilagay mo, but kung gaano lang karami. Yun yung colligative properties. So, ano ba yan sila, sir? Actually, 4 yan sila. Ito yun, nakasummarize dito sa book. So, I think this one is the first one, the vapor pressure. May mga pangalan sila. Vapor pressure lowering, yung pagbaba, meaning, ito yung property na bumababa ng vapor pressure niya. Bumababa yung vapor pressure niya, yung vapor pressure, ano naman sir yung vapor pressure? Actually, dapat sa high school, mayroon na kasi kayo nito. Silang, kung wala pa, di kailangan, mabilis kayo maka-G. Yung vapor pressure is yung pressure na ini-exert ng liquid na magiging gas. Or actually, hindi naman talaga nun. Ano yung paano ba yung tendency na maging gas yung isang liquid? Yun yung pagsukat niya, vapor pressure. Paano ba malalaman natin na itong liquid na to mabilis maging gas? Kasi may mga liquid na hindi madaling maging gas. May mga liquid na mabilis maging gas. Ibig sabihin, pag mabilis ka maging gas, malaki yung vapor pressure mo. Yun, yung madaling magintindi. For example, I'll give you oil. Oil and water na lang. Mapapansin mo, si oil, mas mababa yung vapor pressure niya kaysa kay water. Okay? So, iba pa rin kung lagyan mo sila ng solute. Yan yung tinatawag na vapor pressure lowering. Meaning, pag maglagay tayo ng solute, yung vapor pressure niya pala bumababa. Kaya nga, vapor pressure lowering. Yun yung property niya. Kaya because may nilagay kang solute. Vapor pressure lowering. Ito yung equation niya. Delta P, yun yung binaba niya. Di ba kung may delta P is yung nag-iba yung pressure na. Usually, lumiit. I mean, ito, positive to dito. Pero kung i-apply nyo sa unang pressure niya, magma-minus ka itong delta P. Sabi natin, 0.5 ATM siya. So, yung delta P, i-minus mo sa kanya, that would be, let's say, 0.1, yung delta P. Dahil may nilagay kang solute. So, yung new pressure mo or new partial pressure mo yun sa gas na yun is 0.5 minus 0.1, maging 0.4. Kita nyo? So, bumababa usually. Hindi lang usually. Bumababa talaga because yun yung property niya. Vapor pressure lowering of the solution because you dissolve a solute. Hindi na matter. Na matter. Hindi. Dito sa vapor pressure lowering kasi walang constant, hindi siya nagmamatter. Basta bumababa yung vapor pressure mo. Vapor pressure lowering in terms of the concentration of solution. Okay?
So, yun yung isa. Apat to sila. Ito yung ikalawa, ikatlo, ikaapat. So, yung unang tawag dito, vapor pressure lowering. Yung another property is yung boiling point mo. Nag-iiba, tumataas. Yun yung reason bakit pag nilagyan mo ng asin yung tubig mo, hindi yan magbo-boil ng 100. Medyo tataas ng konti. Actually, konti lang naman. Usually, nasa 100.1, 0.2. Yan lang. Basta tumataas. Okay? Yun yung pangalawang colligative property. Another colligative property is yung freezing point depression. Depression is bumababa naman. Meaning yung freezing point mo bumababa. Again, tubig, nag-freeze siya at 0 degrees Celsius. Paglagyan mo siya ng solute, baka nasa negative 0.2 na siya, degree Celsius. Bumababa. Yun yung isang colligative property. Property ng solution kasi may nilagay kang solute. Pero dito, mayroon ng constant. So, itong KB at saka KF, KB is for boiling. So, may table dyan. May table. Ano ba yung mga cake pag ito yung ilusaw mo? Nga ganyan. So, hindi na siya diretso sa dami lang. Mayroon ng dependency on kung anong compound or anong solute yung tinutunaw mo. That is KB for boiling and KF freezing for may table dyan. Huwag kayong mag-alala. May table sa KB at saka KF. Yung problema lang natin yung molality. Dito pala, yung delta P, ito yung vapor pressure mo. May tuldok sa taas. Yun yung vapor pressure mo. Yung delta P, yung pagbabago ng pressure niya. Kaya vapor pressure low ko or yung vapor pressure mo lumulower. Okay? Just yung X2, pareho pa rin sa gas. Yun yung mole fraction ng particular na substance na nilusaw mo, yung mole fraction niya. Okay? That is number of moles over total number of moles or mole solution. So, yung dito, yung M dito is molality. Yun na yung sinabi ko sa concentration na mole per kilogram of solvent. Solvent, hindi solution na, solvent. Ito dalawang M. And the last colligative property is osmotic pressure. Ano ba yung nagkakaroon ng osmotic pressure? Ano ba yung osmotic pressure, sir? Hindi ba yan yung pressure na pressure? Hindi. Iba to siya. Yung osmotic pressure mo, palaging explanation nito, dapat meron kang semi-permeable membrane tulad ng egg. I think nag-experiment kayo ng egg na may pumapasok pa rin kahit basta nilubog mo sa tubig. Kahit yung salted egg, wala man yung salt sa loob na nilalagay kasi sirado man yan siya. Pero nilulubog siya sa solution ng salt. Kaya yung salt sa labas, kasi yung egg mo mayroon siyang semi-permeable membrane, yung tubig niya nagkakaroon ng pressure na ipapasok niya yan yung usually yung concept is ilalabas niya yung tubig papalitan niya ng sodium chloride. Kaya magiging or sodium lang. Kaya magiging maalat yung itimo bunay. Sarap itimo bunay. Hindi, yung itlog. Yung salted egg. Kaya nagkakaroon ng salted egg. Kasi binababad nila yan sa lasa naman yung osmotic pressure dyan. Again, usually yung connotation nito kasi ginagamit tong ito yung mabilis na siguro ilagay natin sa perspective. Purifying water na ginagamitan. Kasi merong purifying water na ginatawag natin reverse osmosis. Kung sa mga nagpupurify ng water, tanungin nyo, baka may alam sila sa osmosis. So, yung osmosis kasi is a phenomena yan na let's say maglagay ka ng lalagyan. Cubicle yung lalagyan mo, cubicle. Tapos nilagyan mo ng semi-permeable membrane sa gitna tulad ng egg. Nilagyan mo sa gitna. Water. Tapos naglagay ka dito ng asin. Meaning hindi pwedeng maglakbay yung maglagay ka dito ng dahon, hindi makakalakbay yung dahon dito. But kung ilagay mo dito yung sodium chloride, yun yung madali, yung sodium chloride, yung asin. Maglagay ka dito ng asin.
lalo na pag marami, mapapansin mo na magkakaroon dito ng osmotic pressure. Dito pala, papunta rito. Because yung osmotic pressure kasi is, nagkakaroon ng pressure na may tendency pumunta dito yung water na walang solvent. 'Di ba? Ito kasi, sodium chloride nalulusaw siya. So may interaction siya sa water. Parang yung mga water na nandito, baga bahiran na uba. Kaya dira, ikaka-counteract ni sodium chloride. So tira pag uba, karoig nira kumadiha kaluyo. And we call that osmotic pressure. Osmotic pressure. Nami-measure yan siya. So yes, sir, ano ba yung sinabi yung pag-purify ng water? So pwede yan siya baliktarin. Kasi pressure lang yan siya eh. For a pressure, pwede mo siyang kontrolin. Meaning, tulad ba ng bumubuga ka ng hangin sa balon, 'di ba? Nag-a-apply ka ng pressure diyan. Tulad din nito. Pag may asin dito, pwede siyang pang-purify eh. Sabi natin dagat, 'di ba? Dagat, lagyan mo dito ng pure na water. Ngayon, baliktad yung mangyayari. Imbis na yung tubig pupunta rito kasi gusto niyang lusawin to kasi siya wala siyang katabi. At mga tubig dito masaya kasi mayroon silang katabi. So, yung gagawin is, a-applyan mo dito ng pressure. Ipe-pressurize mo siya. So, pag i-pressurize mo siya, of course, makakounter yung osmotic pressure dito at lalagpas pa. Kaya nga, mas tataasan mo yung pressure dito. Okay? Sir, bakit di mo na lang yung ginawa ng walang Hindi yan pwede kasi pag pressurize mo lang, magta-transfer lang, wala talagang lulusot. Kasi wala ka mang nilagay na, kaya nga tinatawag na colligative property because meron kang tinunaw. Yun yung concept. Okay? So, medyo kwan siya, no? So, ipe-pressurize mo to siya dito, saka yung mga water lang dito na walang solvent, babaliktad na siya dito. Kaya yung tawag dito sa purification na to is reverse osmosis. Baliktad na osmosis. Kasi alam natin yung osmosis is pupunta dito yung tubig. Yun yung nangyayari din sa cell natin. Pag nag-intake tayo ng sodium chloride, usually yung mangyayari, yung sodium papasok sa cell natin. Kaya nga, hindi maganda na kain tayo ng mga mapapag-add. Kasi yung sodium mo or mga minerals, normal man yan sila napapasok kasi yung tubig sa cell mo, sabihin nating pure, wala silang inihalo. 'Di ba? Gustong pumasok ngayon o gustong lumabas yung water dun sa loob ng cell mo. Ito yung cell mo. Cell. Yung, sabihin natin sa tang. Kasi makikita mo yung effect sa gilid ng tang mo. Nagmamara siya. Nagmamara, di ba? Nagda-dry up. Sabihin natin, mayroon kang sodium chloride. Sodium chloride. Kasi, nagdimdim ka ng asin. Sodium chloride. Na plus chloride. So, ito yung cell mo. May water dito, may water dito. Kasi, hindi ito matutunaw kung wala kang saliva. Okay? So, makikita mo na itong water na galing dito, gusto yang lumabas. Kasi nga, wala silang sodium sa loob. Yun yung osmosis na nangyayari. Okay? So, mangyayari is, makukulangan ng tubig yung cell na to. Kaya, mapapansin natin, magdadry yung lips natin. Okay? Yun yung isang effect. Pagkain tayo, o kahit sa loob ng katawan natin, kain tayo ng mga salty, yung tendency ng mga cell sa loob natin is ilalabas nila yung tubig. Kasi gusto nilang makipag-interact dun sa mga ions. Yun yung simple na story behind that. Kaya, probably madadamage yung mga cell mo. So, kung palagi kang intake ng mga chichirya, more or less, magda-dry up, mamamatay yung mga cell mo, usually sa kidney. Or sabihin natin sa upper part pa, usually sa sa urinary na part. Okay? So, kaya magkakasakit ka probably. Anyway, yan lang yung basic na alam ko. But of course, marami pang bacteria, marami pang explanation dyan. Yun yung basic because of osmosis. Yun yung osmotic pressure of solution. So, yung osmotic pressure, nagkakaroon ng osmotic pressure kasi may nilagay kang
absolute. Yun yung apat na colligative properties. Vapor pressure lowering, boiling point elevation, freezing point depression, at saka itong tinatawag natin na osmotic pressure. Para sa colligative properties. Yung gas stoichiometry at saka solution stoichiometry, madali lang yan. Meaning, kailangan nating mag-stoichiometry muna. Kasi yung stoichiometry is yung balance equation. Yun. So, in advance ko to para pag mag-stoichiometry tayo, dapat mabilis na tayo dito sa chemistry of the atmosphere at saka chemistry of water. Isolate solutions and its properties. So, meaning, pag mayroon na tayong balance equation, chemical reaction, pwede na nating i-relate. Ibig sabihin, sa gas stoichiometry, mag-uusap tayo ng gas, probably ideal gas or real gas, tapos, meron tayong equation ng gas na yun kasi magre-react siya. So, mas complicated siya, kaya pinalagay ko siya sa panghuli. Medyo mahirap-hirap to kasi kailangan pulido tayo sa stoichiometry before tayo mag-gas stoichiometry. Pag water naman, solution stoichiometry. Usually, yung application dito, yung mga, yun na, mga acid-base, mga solution stoichiometry yan sila. Meaning, meron tayong reaction, chemical reaction. Yun yung ibig sabihin ng stoichiometry. At pwede na nating makount yung ilang vapor, ilang gas, dito sa solution, ilang molarity, mga ganong klaseng mga problem. So, more or less, yun yung summary ko sa LP4 at saka LP5. Of course, dudugtungan ko to ng mga problem solving. Thank you guys for listening.